Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa tanong na bakit minsan alam natin ang tama pero hindi natin ginagawa. Naisip na ba natin na kung bakit minsan alam na natin ang dapat gawin pero pinipili pa rin natin ang mas madali, mas komportable o mas masarap sa pakiramdam? Parang always naman na nafe-feel ito. So dito tayo sa mga question. May bagay ba sa buhay ko na alam kong tama pero lagi kong ipinagpapaliban? Para sa akin, sarili ko lang, meron, ang dami. Siguro, unang-una yung study ko. Lalo na ngayon na papalapit na yung SELE board examination na naman. Ah, Parang lagi ko na lang ipinagpapaliban yung study ko. Bukas na lang yan, bukas na lang yan, bukas na lang yan. Hanggang sa wala na akong nagagawa. Na kapag hindi ko nagawa sa gusto kong time na gagawin ko yun. Halimbawa, gusto ko siyang gawin sa 8 a.m. at lumagpas na yung oras, hindi ko na siya gagawin. But parang gusto kong aalisin yun sa sistema ko at magsimula na talagang magseryoso na mag-study simula ngayon, no? And kailangan din natin yung bagay na yun. So ano ang dahilan kung bakit hindi ko ito ginagawa? Siguro, ang dahilan ay mas gusto ko yung komportable. Mas gusto ko yung matulog, mas gusto ko yung mag-scroll. Pangit, no? May gusto kang gawin, may gusto kang gawing bagay na para sa future mo, hindi mo gagawin dahil lang sa pag-scroll, dahil lang sa gusto mong matulog, no? Never not gonna happen again. So, takot ba ako sa hirap, sa kabiguan, o sa pagbabago? Siyempre, takot ako dun. Ah, Kapag iniisip mo pa yung future mo, nakakatakot na pag mabigo ka doon, parang nakakatakot yung future. Ano ang nawawala sa akin sa tuwing pinipili kong huwag gawin ang tama? Siguro yung consistency. Consistency na at yung discipline na piliin yung bagay na yun everyday. At siguro nawawala din yung parang pagmamahal ko doon sa tamang ngayon, doon sa tamang dapat gawin sa mga araw. And natutunan ko dito. Ah, Siguro ang natutunan ko ay hindi ko dapat ipagpaliban yung mga bagay na yun. Hindi ko dapat ipagpaliban kasi yun yung tama. Tapos yung mga bagay na parang pinipili ko sa araw-araw, comfort lang yun. At kapag natuto ako sa comfort, everyday na ganun-ganun na at parang mawili ako doon, hindi ko na magagawa na madisiplina yung sarili ko na gawin yung mga mahihirap na ginagawa. So siguro simula ngayon, simulan natin ito na gawin na huwag nang piliin yung tama kahit na hindi natin gusto. Pero yun yung tama eh. Kahit hindi natin gusto, yun yung makakabuti sa atin. At yung mga mali, iwan yung mga mali kahit na gusto ko yun ng sarili natin. Dahilan sa hindi yun makakabuti sa atin. So, siguro dito kailangan kong magdesisyon ng maganda na piliin yung tama. So, paano ito malalampasan? So, ito yung mga sagot dyan. Huwag hintayin ang motivation bago kumilos. So, dapat ngayon pa lang kumilos na. Pangalawa, simulan ang pinakamaliit na hakbang na kaya mong gawin ngayon. Tama. Number 3, gawing madali ang paggawa ng tama at mahirap ang paggawa ng mali. Mali yung, ano, yung bed, nakakatukso. But siguro ngayon, huwag nang gawin yung ulit. Magkaroon ng accountability sa sarili
mabubuting kaibigan. Tama. Paalalahanan ng sarili kung bakit mo ito ginagawa. Yan, tamang-tama yan. Ah, siguro simulan na natin ulit ngayon. You know, I'm also productive sa mga last week. Pero ngayon, masyadong hindi ako productive. And simula ngayon, wag na bukas, simulan na ngayon, maging productive na. So, ito yung Islamic reflection. Sinabi ni Allah sa Quran. Ang gusto ko lang basahin sa iyo yung verse. Sa Suratul Saf, ayah number 2. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. O believers, why do you say what you do not do? Nakaka-guilty yung ganito na alam mo yung tama pero hindi mo ginagawa. At alam mo yung mali pero yun yung ginagawa mo. Siguro ngayon hindi pa huli ang lahat at gawin natin ulit at magkita-kita tayo sa next video. So, Bismillah. So, isa itong paalala na ang tunay na kaalaman ay hindi makikita sa gawa, hindi lamang sa salita. Isa itong paalala na ang tunay na kaalaman ay makikita sa gawa. Doon yung nakikita. Yun yung tunay na kaalaman, makikita sa gawa. Kung tama yung study, mag-study ka. Kung mali yung hindi pag-study, wag mong gawin. So, hindi lamang salita. So, ito yung tanong natin. Maraming tao ang naghahanap pa ng tamang daan. Ngunit paano kung alam mo na ang daan? Ang tanong ngayon ay hindi. Ano ang dapat kong gawin? Hindi yun yung tamang tanong. Ano ang dapat kong gawin? Hindi yan. Kung di, kailan ako magsisimulang gawin ito? At baka ang pinakamagandang sagot ay ngayon. Ngayon natin gawin. Bismillah. Lahat gagawin natin. Simula ngayon. Bismillah, bismillah, bismillah. So, tanong natin para sa sarili natin. Mas marami na ba akong ginawa kaysa sa mga bagay na sinabi kong gagawin? Mas marami na ba akong ginawa kaysa sa mga bagay na sinabi kong gawin? Siguro, isa dito ay mag-focus sa kung ano yung priority talaga. Mag-focus at gawin sa mga oras nito. At kung hindi magawa, basta priority dun sa study, sa mga tamang gawin. At huwag yun ipagpaliban. Maraming salamat. Wa ila liqa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi jami'an wa barakatuh. Nakakagaan ng loob.